para mas matulungan ang mga magsasaka sa Cordillera Region sa gitna ng mataas na presyo ng petrolyo, Department of Agriculture makikipagtulungan sa Department of Labor and Employment para mabigyan sila ng pansamantalang trabaho na may arawang kita. Nagbabalik si Christine Bornolia sa Baway sa sentro ng balita. Aminado ang Department of Agriculture Cordillera na wala silang sapat na pondo para mapagkalooban ng tulong ang lahat ng magsasaka sa rehiyon na apektado ng kasalukuyang krisis. Kaya upang matulungan sila, nagkaroon ng collaborative program ang DA at Department of Labor and Employment Cordillera. Ayon sa DA-CAR, ang mga magsasakang hindi nabigyan ng fuel subsidy ay isa sa ilalim sa programa ng DOLICAR na tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o TUPAD. Ito ay alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong bumisita siya sa Benguet Trading Center at nakita ang kalagayan ng mga magsasaka. Since may pera si Dole for that, at itong mga farmers naman natin raising vegetables ay affected, ito pong pondo or program ng DOL ang ginamit po natin. Joint project ito. So ang role ng DA is to identify who these farmers are na affected ng crisis, and then we endorse that to DOL. Ayon sa DA-CAR, aabot sa 100 million pesos ang pondong nailaan para sa buong rehiyon sa naturang programa. Mula sa nasabing pondo, 50 million pesos ang ipagkakaloob sa lalawigan ng Benguet. Mahigit 7,000 pangalan na ang naisumite sa DOLICAR para sa assessment at validation. Ayon sa ahensya, hindi lamang mga vegetable growers ang kwalipikado. Hindi lang vegetable growers ang kasama pala dito. Kasama yung mga other workers at the baptisi, like yung mga porters, washers, drivers ng mga delivery trucks, helpers o porters doon sa mga trading post natin in La Trinidad. Yun po ang nakasama. Nakasama doon sa instruction na aside from the vegetable growers in Benguet, isama natin ito because they also play a vital role in the vegetable industry. Affected din sila. Ayon sa Dole Cordillera, magtatrabaho ang mga ito sa loob ng 15 araw, kung saan 505 pesos ang kanilang arawang sahod. May kinalaman pa rin sa pagsasaka ang kanilang magiging trabaho na bahagi ng hakbang para matiyak ang food security ng bansa. So one of which is yung maintenance ng kanilang water source, kaya na-coordinate din natin with the NIA para yung mga irrigation systems nila ay mapaayos ng mga farmers. And of course, in line with also the environment, yun sa climate change, yung mga ganyan, pwede rin nilang gawin is, yun, halimbawa magtanim ng mga trees o kaya yung mga fruit-bearing trees, mga ganun po. And of course, syempre to plant vegetables and the basic crops na kailangan nilang itanim. Christine Bornolia sa Baway para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.